Sa Four of Pentacles, makikita natin ang imahe ng isang miser o isang tao na sobra ang pag-asa or sobra yung pag-rely niya sa material na bagay para sa kanyang seguridad at stability. Ito ang sinisimbolo ng number 4. Para siguraduhin ang kanyang proteksyon mula sa anumang problema, naglalagay siya ng proteksyon sa sarili niya laban sa mga posibleng problema sa hinaharap, lalo na pagdating sa pera. Meanwhile, sa Five of Pentacles ay may dalawang tao. Dito isa lang ang makikita natin. At ang taong ito ay nagiging isolated dahil sa sobrang pangangailangan niya ng personal na security. Yung Pentacles bilang mga simbolo ng magic ay nagsasagisag ng emotional at psychic energy. Ginagamit ng lalaki na to ang Pentacles para i-isolate ang sarili niya mula sa mundo. Kumbaga parang protective space. Tinatakpan niya yung pinaka-importanting parte ng katawan niya, ang tuktok ng ulo. Literal na meron siyang corona. So, tinatakpan niya rin yung puso niya, yung lalamunan at talampakan. Para sa mga familiar sa chakra, ito yung mga unang bahagi na konektado sa spirit at sa ibang tao. Yung crown, yung heart, yung throat, at yung soles ng ating mga paa. So in a way kasi, yung pagtakip ng talampakan niya ay parang pagputol ng connection niya mula sa mundo. Pero, ang likod niya naman ay hindi niya matatakpan, of course. Pinapakita nito na kahit gaano tayo magsikap na magsarili, mananatili pa rin tayong vulnerable sa buhay. Kumbaga, hindi niya matatakpan lahat ng angles ng kanyang pagkatao. Minsan, yung Four of Pentacles ay nakikita bilang isang problem card. Pero, sa mga panahon na parang magulo ang buhay, ang sinasabi nito ay kailangan mong mag-set ng structure, kumbaga. Pwede gamit ng material na bagay o kaya ay focus ng energy sa iyong sarili. Parang keep your guards up. Ang card na ito ay isang simbolo ng selfishness, pero minsan ito ang kailangan natin sa buhay. So, hindi naman all the time na masama maging selfish. Of course, kadalasan, oo, kasi pagiging makasarili yun. Pero merong mga panahon sa buhay na kailangan nating protektahan ang sarili natin. Parang yung ginagawa ng lalaking to. Tingin niya kailangan niyang protektahan ang sarili niya mula sa mundo, kaya nakataas yung guard niya. So parang ganun din. Parang nagiging selfish siya in a way. Kasi minsan, kailangan nating isipin yung sarili natin. Ano ba yung para sa sarili natin? Hindi yung para sa mundo or para sa iba. Kailangan, minsan, may mga panahon na kailangan nating maging selfish para protektahan kung ano ang meron tayo at kung sino tayo. So, it's a kind of spiritual teaching kasi diba, everything is energy. Lahat tayo merong energy. Siyempre, hindi all the time gusto natin yung energy na pumapasok sa atin. Merong mga tao na yung energy na dulot nila sa atin ay harmful or hindi beneficial. So, 'di ba, practice ng ibang mga spiritual people is pinoprotektahan nila yung energy nila. Parang gumagawa sila ng protection para walang makakapasok na hindi maganda, para protektado sila lagi. On a deeper level, ang Four of Pentacles ay nagsisimbolo kung paano binibigyan ng utak natin ng structure at kahulugan ang chaos ng material world.
Hindi ito taliwas sa mga puwersang nagbabalanse ng kalikasan, katulad na lang ng 10 at 6 of Pentacles. Kundi nagpapakita na hindi lang tayo observer ng mga forces at work, kundi active tayong tumutulong to shape the world at ine-enable natin ang pagpapagana o how will they affect our environment. Tayo kasi bilang mga tao, hindi lang tayo passive observer sa mga nangyayari sa atin. Meron tayong will to do things. Especially in the physical world, meron tayong capacity, may sarili tayong kapangyarihan to shape the world around us if we only know how to act. So in a way, hindi lang tayo nagpapa-apekto sa forces of nature, meron tayong kakayahan to contribute and to dictate how it will affect us and how to shape our surroundings according to what we want or what we need. Somehow, connected ito sa mystical teachings at modern physics, kung saan tayo bilang mga tao ay hindi lang observers ng universe, kundi tayo ay co-creators ng universe at ng experience natin sa buhay. So, kung ikukumpara natin yung Four of Pentacles ni Rider-Waite kay Cats Rule the Earth Tarot, parehas lang naman yung kwentong pinapakita niya. Pero, pinalitan na ng pusa yung lalaki dito sa baraha. Pero in a way, parang yung kay Marseilles, kapag alam mo yung sinasabi talaga ng baraha, alam mo yung gusto niyang sabihin sa'yo kapag nakita mo to at nanghuhula ka. So, ayun nga, kapag lumabas ang Four of Pentacles, ang advice nito or ang gusto nitong sabihin is either, one, masyado mo nang ina-isolate yung sarili mo mula sa mundo dahil masyado ka nang dependent sa material things na meron ka. So, kumbaga, masyado ka nang guarded, hindi ka na konektado sa mundo. Or two, minsan, kailangan nating i-isolate ang sarili natin to use what we have, to use our possessions, the resources available to us, in order to protect ourselves from the forces out of our control. Ngayon, kapag nakabaliktad naman ang Four of Pentacles, parang lumalabas yung energy. Pwedeng magpakita ito ng pagiging generous at pagiging malaya, 'di ba? Freedom. So, kumbaga, ito naman yung kabaliktaran ng greed, o 'di ba? Or selfishness or pagkakulong sa sarili mong resources kapag upright yung card. Dahil kapag naka-reverse na siya, ang sinasabi naman niya, masyado ka ng loose sa mga possessions mo. Masyado kang malaya or in a way, pinapakawalan mo masyado yung mga bagay na meron ka. In a way, minsan, ang ibig sabihin nito kapag naka-reverse ay hindi mo na kayang i-hold together yung buhay mo. Na hindi mo na kayang bigyan ng structure yung sarili mo. So, di ba kapag upright siya, you rely on structure to protect yourself from the world. Kaya merong tendency na maging selfish kasi umaasa ka sa material wealth or material possessions to isolate yourselves. Parang nagtatayo ka ng mga walls. Pero kapag reversed, hindi mo na makontrol yung aspects ng buhay mo. Wala ka ng structure na kumbaga nagkakawala na lahat or wala ng structure yung mga bagay-bagay kung ano-ano na ang nangyayari. Gaya ng mga ibang card, ang ibig sabihin nito ay nakadepende sa mga ibang factors at influences sa reading kapag nanghuhula ka. Yun ang ibig sabihin ng Four of Pentacles in reverse. Sa susunod ulit, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa mga tarot card at kung ano ang mga sinasabi ng bawat baraha.